family, Belen Legasio, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillette Yupanco, Cecil and J. Rigodon and family, Catherine Estrella and Angela Recafrente, Carms Vegonan, Mirano family, Gomer Elocida, Neldia Velasquez, Gomer Elocida, Nelda Vasquez, Heart to Heart Care Home, Lalim family, Javier family, Pahe family, and Kadungog family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Emilito and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sabeldia Lim, Maribeth Doroing, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Rose, Lei Eranista, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Phil Hall, Silvana Pearl and Savannah Pearl Macaraeg, Dolores Paredes, Kian Rafa Kendricks Portugal, Jaire Janica Ibarra, Raquel Crame, Emmanuel Bueno at Jose Ferro. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Vanji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Jenky Tumanda, Lisa Lago, Felisa Casamayor, JC Salonga, Nepomuceno family, Ofelia Gonzalez, Ona family at Criselda Marquez. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo and Chodora Cordova, Rosario Brown, Zenaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Luistro Sr., Carmen Bukod, Mary Verchel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Victorio, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Pedro Morillo, Noli, Rogelio, Geraldine Batalia, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nerio Odshimar, Edelberto Adviento, Apolinaria Onag, Contrado, Heidi, Hector Ganaban, Salvacion Narag, Mark Jeff, Adan, Alberto Rubete, Primitiva Robite, Lintian Nasi Valera, Teresa Jasco, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Nanay Estacio, Rolando de los Santos, Corazon, Teresa, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naghihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging laging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan namang muli, sa pagkabuhay namang muli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugali-tasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ng Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineve, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya, at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunap sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabad pusong tapat. Tayo pong lahat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabad pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Tugon, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabad pusong tapat. isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo, ang papaghariin. Tugon, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabad pusong tapat. hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat
pusong mapagtapat. Tugon, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Tumayo po ang lahat. Kamu'y aming niringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Wika mo'y aming niringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa po sa pinakamahalagang paalala sa ating lahat sa panahon ng ito ng Kwaresma ay yung tayo po ay makapagsisi, magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad. Nawa sikapin natin na makapagkumpisal sa panahong ito ng Kwaresma. Pero kung tatanungin po kayo, bakit nahihirapan tayo na magkumpisal? Ano ang pumipigil sa atin para magkumpisal? Ano bang dahilan ninyo? Kailan ba kayo huling nagkumpisal? Last year? Although sa naman natin, sa batas natin, at least isang beses isang taon. Sana makapag-umpisal. Pero kung mayroong mabibigat na kasalanan, kung pagninilayan mo ang 10 utos ng Diyos, kung meron tayong nalabag dyan, ay pwede po. At kinakailangan na makapag-umpisal tayo ng mas madalas. Kung madalas din tayong gawa ng mortal sin. So sa inyo na lang po yan, kung ano ba yung dahilan kung bakit at ano ang pumipigil sa inyo. Minsan nahihiya tayong magsalita, nahihiya tayong pumunta sa pare, o kaya naman minsan ang nagiging dahilan natin ay yung mismong tayo ang humuhusga sa ating sarili na baka hindi na tayo mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, o kaya naman yung sasabihin din natin na paulit-ulit lang naman na nagagawa ko. Pag tapos ito, magkakasala na naman. Gagawin ko na naman. Kaya parang pakiramdam natin, ano pang saysay na magkukumpisal kung gagawin ko rin lang naman. Kailan ba natin hindi magagawa? Hindi naman tayo perpekto. Pero ang hinihiling nga at ang pinapaalala sa atin sa sakramento ng kumpisal
kapag humingi ng tawad, pinatawad na ng Diyos, back to zero. Kung magkasalaman, ibang usapin na yon. Hindi naman tayo sasabihin ng Diyos, oh, andi dito ka na naman, inulit mo na naman. Hindi naman. Kasi sa tuwing lumalapit tayo, yun lang, okay, pinatatawad na kita. Wala nang babalikan pa ang Diyos na ginawa mo na isang buwan yan, ginawa mo na isang linggo yan, ginawa mo na isang taon yan. Wala naman pong ganon. Sa ating po mga pagbasa ngayon, nakasentro ito sa pagpapaalala sa atin ng kahalagahan na tanggapin natin ang Diyos. Hindi tayo itinatakwil ng Diyos kahit gaano pa kalaki ang ating nagawang pagkakasala. Nga sa unang pagbasa sa aklat ni Jonas, napakalaki ng kasalanan ng bayan ng Ninive. Pero dahil nakinig sila kay Jonas, sa paalala ni Jonas ay pinatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, hindi na itinuloy yung paggunaw sa Ninive. Dahil sama-sama sila, pero inyo, buong bayan ng Ninive, mula sa kanilang hari hanggang sa mga inaalagaang hayop, nagkaisa para humingi ng tawad sa Diyos. Sa Ebanghelyo, isa ito sa kumaga mabigat no, na sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Dahil ayaw na nilang tanggapin si Jesus, ibig sabihin, kakibat niyan, ayaw nilang tanggapin yung pahayag ni Jesus na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit nga ba napakasama ng lahing natin kung ipapahayag ito sa panahong ito? Isa sa mga napagnilayan ko po, no, dahil yung mga kasalanan na itinuturing, ngayon, hindi na kasalanan para sa atin. Nawawala yung sense of sin. Dahil lang ginajustify natin, marami naman pong gumagawa, kaya okay na yan. Normal na po yan. Ano ba yung mga kasalanan natin ngayon? Na pinsan pagpatuloy na nagsasalita ang simbahan. No? Ang Diyos sa pamamagitan ng simbahan, kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, pinapaalala ito sa atin. Ang kasalanan ay kasalanan. Hindi porket marami ang gumagawa, okay na yan. Hindi rin pwedeng i-justify, malaki o maliit. Kasi minsan, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Maliit man yan o malaki. Kasi pag sa atin, okay na yan, maliit lang naman. Yung boss nga natin, malaking kinukuha Yung okay na yan, nagsasama naman sila na, nagmamahalan naman kaya kahit sino, basta't mabait naman sila kasi. Kaya pwede nang magsama kahit hindi kasal. Kasi mababait naman sila. Wala naman silang inaagrabyado, wala naman silang nilalapastangan o niyuyurakan, mababait naman sila. Kaya okay na rin na magsama kahit hindi kasal. Yung inaako natin, no? Alam sa mga kababaihan, katawan ko naman ito. Kaya karapatan ko kung ano ang gusto kong gawin sa katawan ko. Kaya kung gusto kong magpa-abort, magpapa-abort ako kasi katawan ko ito. At yan din yung sinusulong ng abortion. Gawin nating legal ang abortion. Yan ang sinisigaw ng lahi natin ngayon. Pero nawa, no? Magpatuloy tayo na magpaalala sa atin kayo, no? Magpatuloy tayo at magpasalamat tayo kung may nagpapaalala sa atin ng kamalian natin para may pagkakataon pa para itama ito. Pero tingnan din natin, no, yung baka kasi mauwi lang tayo sa panghuhusga at hindi na doon sa concern na maitama
ang pagkakamali ng bawat isa. Yan ang ginagawa sa atin ni Kristo. Yan ang ginagawa ng ating pagdiriwang sa mga pagbasa ngayon. Pinapaalalahanan tayo na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Amen. Natuklasan ni Jonas na hindi maaaring takasan ng Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay at matatag na pagtitiwala sa panawagan ni Kristo na magsisi sa kasalanan. Ang ating itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit. At ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanaan. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang
bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita pa lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Morning po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon